So ano ba talaga? Gusto mo o ayaw? Sabi niya ayaw, tapos lumapit naman sa anti-kalingap. Nagsalita sa kagabi at marami siyang sinabi. Baka naman kasi kasama nila yung nananakot. Nakita ko dito, may mga ilang parang po pwede siyang mabutasan eh. Pero doon po sa mga nangyari doon, paano magiging scripted po yun? Ano yun, sasabihin namin na umiyak o ano, mukhang gano'n na parang wala sa sarili. So, yan ang hindi alam ng mga antay na basta-basta na lang makapost. Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati po sa inyong magandang araw, magandang gabi. Saang panig man po tayo ng mundo naroon at sa araw na ito panibagong vlog po tayo. Pag-usapan po natin sa ngayon ay yung patungkol ho dito po sa kamag-anak o kaya pinsan ng isa po sa mga beneficiaries ng Team Kalingap na walang iba kundi si Andrea. Na kung saan, ito pong kamag-anak niya o kaya pinsan niya ay lumapit po sa antay. At marami pong sinabi doon mga kabayan po natin. At medyo napagtuunan po natin ng pansin, parang hindi yata tama na ang dating ho sa mga binanggit niya, parang ang Team Kalingap pa o kaya mga kasamahan ni Kalingap Rab ang nanghaharas kay Andrea. Tapos bukod pa po doon, marami pa siyang mga sinabi na salungat ho doon sa mga napanood po natin. Ano, pag-usapan natin yan maya-maya ng konti. Marapat po ba yung kanyang ginawa na lumapit po sa antay at i-broadcast ho sa live stream? Yun ho ba ay makakatulong sa kanya o kaya magpapahamak? Pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, konting paalala po muna si Kuya July. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, wag natin kalimutan. July Paunil. Tapos, pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos, yung channel po ni Kalingap Rab, di Kuya Bal Santos Matubang, pangunahin po, pakisuportahan po. Tapos, idamay naman po natin yung mga Lingap partners, mga kasamahan po sa Team Kalingap, kasama po kami doon. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin itong pinaka-main topic natin, na kung saan patungkol po sa anti-Kalingap na nilapitan ng kamag-anak o kaya pinsan ng isa sa mga beneficiaries po ng Team Kalingap. Na siya nga po ay kontra o kaya ayaw ipa-vlog ang kanyang pinsan sa iba't ibang kadahilanan, mga kabayan po natin. Bagamat marami po siyang sinabi against sa Kalingap na mukhang mahirap paniwalaan. Halimbawa, yung patungkol kay Andrea na alam naman po natin ang kalagayan na mahirap na siyang makausap sa ngayon, tapos nag-iiyak doon sa huling vlog po ni Kalingap Rab. Ang sinasabi ho nitong pinsan na nagsumbong nga po kay Kapisot na meron daw pong nanghaharas. At ang pinagbibintangan niya ho, baka daw ho kasamahan ng Team Kalingap. Kaya minsan dumadaan-daan ako sa kanila. Ano ning, kumusta ka ning? Okay naman, nakakausap siya ng maayos. Normal siya. Parang may tatakutan nga lang talaga. Tapos bigla ako nakagad sa vlog nila na ganun, parang takot na naman. Sabi ko, baka naman kasi kasama nila yung nananakot. Kasi bago daw po dumating si Kalingap Rab, si Andrea daw ho ay okay naman, nakakausap po ng maayos. Kaso nga lang ho, nung dumating daw si Kalingap Rab, ganun na po ang nangyari. Ano po na kung saan doon po sa vlog ni Kalingap Rab, hindi po ganun. Kasi nga po sa mga vlog po ni Kalingap Rab, mula nung nag-umpisa, nakita natin, maayos naman po yung bata. Tapos sa matagal-tagal ho na hindi nabalikan yan, siguro mga magto 2 years ago na, nung binalikan po uli, nakita ho natin okay naman siya pero malungkutin na talaga siya. So may mga binabanggit si Andrea po doon sa vlog na yon kung bakit siya apektado o kaya naiyak po siya, mga kabayan po natin. Pero isang bagay po ang nakita natin sa vlog na yon, siya po ay mag-isa lang. December 2024 po yata yun, ngayon ako nagkakamali, mga kabayan po natin. Tapos doon naman po sa pinaka-last vlog po ni Kalingap Rab, nung nakita na po natin na talagang kakaiba na yung kalagayan niya, marami pong nagtaka, maraming nagulat. Kaya po pati sa comment section, nag-aalala po yung iba. May mga comment po doon na nagtatanong sila, ano ka ba ang nangyari kay Andrea? At dahil po dyan, meron daw pong kamag-anak na lumapit naman po dito sa mga antay. Na yun nga po, napag-usapan niya noon na sinasabi, ayaw daw magpa-vlog, pero binablog pa. Pero ang matindi po sa ngayon, ito na po mismong concern. Yung pinsan po mismo ni Andrea, ang lumapit kay Kapisot. Siguro po napanood niyo po kagabi. So ito po ang mainit pong usapin sa ngayon, mga kabayan po natin. At yung mga sinabi niya roon, marami po tayong napansin, mga kabayan po natin. Check po natin mamaya. Kung mabibigyan ko po kayo ng konting pointers, doon po sa napunan natin. Pero bago po yun, gusto ko lang po munang i-play o kaya iparinig uli sa inyo yung sinabi po ni Kalingap Rab. Nung after ho na ma-vlog yan doon sa huling vlog ni Kalingap Rab, alam niya may mga nagre-resist o kaya ayaw na pong ipa-vlog po si Andrea. Ano po, ito panoorin natin si Kalingap Rab. Kagabi pa natin gustong mag-live kasi actually nung mga nakaraan pa, simula nung lumabas yung issue nga patungkol dun sa pag-vlog namin kay Andrea, ano? Ayan, kasi kung napanood niyo po yung pag-vlog namin kay Andrea,
Talagang medyo ano yun, di ba? Medyo mabigat talaga, no? Pero yun nga po, gusto ko lang pong sabihin din po sa inyo na para sa mga hindi po nakakaalam, kami po, bago po kami mag-vlog doon, kami po ay nagpaalam. Ano po? Nagpaalam po kami sa nanay, ano? Hindi po yung basta-basta kami pumunta na lang, basta-basta na lang nag-vlog. Hindi naman po kami pupunta doon kung ayaw magpa-vlog. Yung iba po kasi, basta-basta na lang po makakomment, na basta-basta na lang po makapost, di naman po alam itong nangyari. Di lang po tayo sabi kasi gawa ng syempre nandito tayo sa travel, kaya di agad tayo makapag-live, makapag-explain. Pero yun po ang totoo, bago po kami pumunta doon, kachat na po ni Kalingap Rain yung nanay. Kachat na ni Kalingap Rain yung nanay na nagpaalam po si Kalingap Rain kung pwedeng i-vlog gawa ng may mga sponsors nga po na ihahatid tayo. At syempre, may bibigay din po ako na mula po sa akin. Yan. Mula sa ating YouTube channel. Siyempre, gusto rin natin siyang kumustahin. So, yan ang hindi alam ng mga antay na basta-basta na lang makapost, di naman alam ito rin nangyari. Kaya nagmumukha silang nagmumukha silang mga tanga sa ginagawa nila. Basta-basta lang, post agad, basta may magsumbong, bla bla bla. Post agad sila without knowing the truth, kung ano yung mga nangyari ba. Kasi kami po di man kami magpa-vlog kung talagang ayaw magpa-vlog. Pero yun nga, nagpaalam po si Kalingap Rain. Then sinabi sa akin na rin na pwede na daw i-vlog. Kaya nagpunta po kami. Nanay na po mismo yung kausap namin. Actually, nasa vlog po naman po yun. Nanay na mismo po yung kausap namin noon. Di ko alam kung sino yung nag-contact sa mga antay about doon na wala daw, parang di na daw na pinagbawalan na nga daw, nagpunta pa rin kami. Di ko alam kung sino yun, kapatid ba yun? Tas kung ano pang mga paratang sa atin na scripted daw. Di ba? Pambira, paano maging scripted? Yun na nga po yung kalagayan. Babaguhin namin yung istorya ng buhay? Di naman po namin kasalanan na pagpunta namin doon, ganun yung kalagayan eh. Di ba? Di naman namin kasalanan na pagdating namin doon, umiyak si Andrea. Kaya maraming nag-worry. Nag-worry yung mga supporters natin, nag-worry yung mga comments, Kaya ako nga po enough yung comments kasi syempre nag-request din yung nanay. Kaya enough ko. Kaya enough ko na yung comments bilang pagrespeto sa kanyang request. Request po ni nanay, Kaya enough ko. Pero doon po sa mga nangyari doon, paano magiging scripted po yun? Ano yung sasabihin namin na umiyak o mukhang gano'n na parang wala sa sarili? Di ba? Bihira naman. Kung scripted, yun? Papatirahin namin sa ganung bahay. Yun na nga po talaga yung buhay nila. Paano magiging scripted po yun? Nag-aalala lang kami. Tapos kami pa yung pinagmumukhang mali, kami pa yung may kasalanan. Kami na nga po yung sobrang nag-aalala kay Andrea. Grabe naman po kayo. Grabe naman kung sino. Kung totoo man yun na kamag-anak yun ni Andrea, Yung nag-chat dun sa Antay-Kalingap. So yan mga kabayan po natin. Yan po yung live stream ni Kalingap Rab nung nagtatravel po sila. So nabanggit niya po yung ilan po sa mga paratang. Yung isa po doon, scripted daw di umano. Yung pagbablog kay Andrea. Na kung saan, nabanggit din po yan doon sa pagsusumbong kagabi. Na may mga kasama naman daw tapos pinapaalis. Pero kung makita po natin doon sa vlog po mismo, makita natin kung sino lang po ang kasama po ni Andrea. May pagkakataon nga doon na yung nanay wala eh. Nung merong aquarium na pinaglilibangan ni Andrea, tapos dinalhan po ng mga padala galing sa sponsor yung iba at binigyan ni Kalingap Rab ng tulong. At doon po sa pag-uusap nila, si Andrea ay naiyak nga po doon. Tapos yung isa pa po, sinasabi doon, ayaw na rin po magpa-vlog. Malinaw naman po doon sa vlog na matagal lang hindi nababalikan ni Kalingap Rab. Tapos nung gustong balikan, ayaw ipa-vlog nung tao o nung pinsan. Kaya hindi po sila nag-vlog. Mga 3 weeks ago more or less, bago nila nabalikan uli. Pero bago po sila bumalik, nagpaalam po doon sa nanay, mga kabayan po natin. At pumayag yung nanay, base mismo doon sa vlog na yon, pumapayag naman po yung nanay na i-vlog. So ano po ang problema? Sabi nga po ni Kalingap Rab, kung sakaling ayaw namang magpa-vlog, hindi nila iba-vlog. Di ba po marami namang po pwedeng i-vlog, mga kabayan po natin. Ang mahirap lang po dyan, nung time na yon,
meron daw kamag-anak na nag-reach out dito po sa mga anti-kalingap. Kaya po yan, ipinost po sa social media. Kaya si Kalingap Rab ho ay napareact dyan sa live na yan, mga kabayan po natin. So ngayon naman po, naulit na naman uli. At ang matindi po dito, lumantad na ho yung pinsan di umano ni Andrea, yung pangalang Carlito. Ano, siguro po, pag-uusapan natin mamaya siguro sa ating live stream yung detalye po niyan. Kasi pinakinggan ko ho yung mga bagay-bagay, pero nakita ko dito, may mga ilang parang po pwede siyang mabutasan Ano ho, halimbawa, yung sinabi niya na ang nanghaharas o kaya kinatatakutan ni Andrea ay kasamahan ni Kalingap Rab. Imposible po yun. Hindi po taga roon si Kalingap Rab, yung mga kasamahan niya. Tapos yung isa naman, siya daw po ay nagko-comment, kaso binubura, nagmi-message, hindi binabasa. Gusto niya raw po magsalita, gusto marinig yung panig niya. Tapos binanggit niya rin po na siya ay gusto ring i-vlog ni na Kuya Bal, kaso ayaw niya. So ano ba talaga? Gusto mo o ayaw? Sabi niya ayaw, tapos lumapit naman sa anti-kalingap. Nagsalita sa kagabi at marami siyang sinabi na po pwede siyang mapuntusan po doon sa mga sinabi niya. Tapos ang sinasabi niya, siya daw po ay pinagbibintangan na nanggahasa doon sa pinsan niya. Doon po sa vlog na yon, wala naman po tayong narinig o kaya napanood na siya ho ay pinagbibintangan. Ang nabanggit nga po doon na yung parang umaayaw lang na ipa-vlog ay yung tiyo. O kung siya po ay pinsan, bakit sinalo niya? Ano po? So anong meron dito mga kabayan po natin? Tama kayo, tama kayo. Tapos isa pa po sa sinabi niya, siya daw ho ay sirang-sira na sa comment section. Ay alam niyo naman po sa social media po ba't natin magre-relay tayo sa mga comment section? Ang habulin po natin ang Kalingap, kung doon mismo sa vlog, siniraan ka. Tapos yung tinukoy po kayo, na kayo ang pinagbibintangan. Ano mga kabayan natin? So siguro, ituloy ho natin mamaya siguro sa ating live stream para mahaba-haba po yung oras natin. Pero sa ngayon po, ang napansin ko lang po dito, bakit doon lumapit kay Kapisot? Ano po? Sino ba si Kapisot? Siya ho ba ay authority? Kasi kung sakasakali namang may reklamo ka, ang marapat pagdalhan ho ay yung talagang ahensya ng gobyerno. Pwedeng mag-umpisa po sa barangay, pwedeng sa NBI, pwedeng sa kapulisan. Ano po? Bakit sa anti-kalingap na alam niyo naman po na for content yan? Ano kaya masasabi ko po dito pa lang? Baka bandang huli pagsisihan ng tao na ito ang paglapit kay Kapisot. Kasi nakita ko ho, pag-aakitaan ka lang yan. Ano po? So yan lang po muna siguro ating mixing reaction video po patungkol po sa bagay na yan. At siguro po i-discuss po natin ng medyo mahaba-haba sa ating live stream. So muli, kung inyo po itong nagustuhan naman, pwede po nating i-share. At pansamantala po muna ngayon, magpapaalam muna si Kuya July. Kita-kita ulit tayo sa mga sunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyo walang sama pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabait tayong lahat. God bless. Bye-bye.